Ang gabi na sinabi ng sarili kong anak, si Liza, na walang pakialam sa akin o sa kanyang lola, ang pinakamatinding hiya. Matapos ang 5 taon ng pag-aalay, pagtusto sa lahat pati sa kanyang apartment, binaliwala lang ako. Ngunit may lihim akong hawak, ang apartment na yon, akin talaga. May ebidensya ako. Hindi lang bahay ang babawiin ko, kundi ang dangal ko bilang ama. Ito'y leksyon para sa kanya. Kung naramdaman mo rin ang sakit na ito, i-like, i-share, at mag-comment saan kayo nanonood, kwentuhan mo ako ng istorya mo. May mga bagay na mas matindi pa sa anumang masasakit na salita. Mayroong katahimikan. Isang malamig na katahimikan na lumalatay sa puso ko ng mas masakit pa kaysa sa pinakamalupit na panlilibak. Katahimikang matagal kong kinatakutan, ngunit ngayon, tila ba'y ito ang naging tanging kasama ko sa bawat paghinga. Gabing iyon, matapos ang isang araw na tila ba walang katapusan ang pagdarasal ko para sa kapayapaan ng loob, naupo ako sa aking lumang mesa sa silid kainan. Ang ilaw mula sa lampara ay mahina, nagbibigay lang ng sapat na liwanag para makita ko ang aking ginagawa. Hindi sapat upang liwanagan ang buong silid, tanging ang maliit na espasyo kung nasaan ako. Nag-iisa. Ang aming bahay, na minsan ay puno ng tawanan at ingay ng mga bata, ay tila ba ngayon ay isang malaking bowl ng mga alaalang hindi na maibabalik. Ang bawat gamit, bawat larawan sa dingding, ay may kanya-kanyang kwento. Ngunit ngayong gabi, ang tanging kwento na nais kong pakinggan, na kailangan kong unawain, ay ang kwento ng aking pagbibigay. Sa aking harapan, naroon ang isang luma ng kwaderno, ang mga pahina nito'y tila ba'y mapuputol na sa sobrang paggamit. Sa tabi nito, ang isang maliit na calculator, ang tanging saksi sa mahabang panahon ng aking pag-isip at pagsubok na umunawa. Isang calculator na regalo pa ng aking yumaong asawa, si Teresa, noon. Ginagamit ko pa rin. Bawat pahina, bawat linya, bawat numero ay bahagi ng isang istorya. Ang istorya ng aking pagbibigay. Dahan-dahan, sinimulan kong balikan ang nakaraang 5 taon. 5 taon, na tila ba'y isang iglap lang kung gugunita sa bilis ng panahon, ngunit napakabigat kung susukatin sa dami ng mga sakripisyo. 47 beses. Iyan ang dami ng mga pagkakataong nagpadala ako ng pera kay Liza. Ang aking kaisa-isang anak, na itinuring kong ilaw ng aking buhay, ang aking matamis na bunga. Matapos mawala ang aking Teresa, si Liza na lang ang naging sentro ng aking mundo, ang naging dahilan kung bakit ako patuloy na bumabangon at nagtatrabaho. Kahit pa masakit na ang aking likod at sumasakit na ang aking mga tuhod. Ang bawat piso na lumabas sa aking bulsa, bawat sentimo na inilaan ko para sa kanya, ay tila ba isang piraso ng aking puso na unti-unting nawawala. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong binitawan ang mga pangarap ko, ang mga simpleng luho na sana ay para sa sarili ko, para lang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Isang bagong sapatos para sa sarili, isang simpleng kain sa labas, o kahit ang pagbili ng mga halaman para sa aking hardin. Ang lahat ng iyan ay naisantabi dahil mas mahalaga ang kanyang kapakanan. Nagsimula ako sa unang pahina, ang mga petsa na halos kumupas na, ang mga halaga na noong una ay maliit, ngunit lumaki ng lumaki sa paglipas ng panahon, kasabay ng paglaki ng kanyang mga pangangailangan. May 30 pahina ang kwadernong iyon. 30 pahina na puno ng mga numero, mga petsa, at ang pinakamasakit sa lahat ang iba't ibang dahilan. Ang bawat paglipat ng pera ay may kasamang kakaibang kwento. Papa, para sa matrikula po ni Mateo. Kailangan na, Papa, baka malate siya. Papa, may emergency po sa bahay. Nasira ang bubong, kailangan ipaayos agad. Baka umulan. Papa, Pasko na po, wala kaming pangregalo kay Mateo. Gusto ko sanang bigyan siya ng bagong laruan. Ang lahat ng ito ay laging may label na urgent, kailangan na, hindi pwedeng ipagpabukas. At ako naman, si Mang Tonyo, ang ama na nagmamahal, ay laging nandyan. Laging handang tumulong. Laging umaasa na sa bawat pagbibigay ko, ay nakikita niya ang pagmamahal ko. Na kahit paano, may halaga ako sa kanya. Na kahit paano, naaalala niya ako, ang ama niyang handang ibigay ang lahat. Isang araw, sinubukan kong magtanong. Anak, kumusta naman ang iyong trabaho, ayos lang ba ang lahat? Ang sagot niya ay laging mabilis, tila ba nairita. Ayos lang po, Papa. Salamat. Walang pagbabalik ng tanong, walang pag-usisa sa aking kalagayan. Para akong isang bangko. Isang bangko na nilalapitan lang kapag may kailangan. Sa bawat paglista ko, hindi lang ang mga numero ang nakikita ko. Nakikita ko ang mga ngiti ni Liza noong bata pa siya,
ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling tirahan, ang pangako niya na hindi ka magsisisi, Papa. Ngunit sa likod ng mga alaalang iyon, mayroong kakaibang lamig na unti-unting gumagapang sa aking dibdib. Isang pakiramdam na parang may mali. Isang katanungan na hindi ko kayang sagutin noon. Bakit laging may emergency? Bakit laging ako ang takbuhan? Ngunit laging may puwang sa pagitan namin, bakit tila ba nawawala ang paggalang, ang pagmamahal, ang simpleng pag-aruga? Ang puso ko ay puno ng kalituhan. Ngunit ang pagmamahal ko bilang isang ama ay mas matindi, kaya't ipinagsawalang bahala ko lang ang mga nararamdaman kong iyon. Natapos ko ang pagbibilang. Ang kabuuan ng 5 taon. Napakalaki ng halaga. Hindi lang pera, kundi oras, pag-asa, at kapayapaan ng isip. Tumitig ako sa huling numero, ang bigat nito ay tila ba pumipigil sa akin huminga. Ngunit hindi pa yon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang realization na ang lahat ng pagbibigay kong ito ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, nagdulot lang ito ng mas matinding puwang. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang boses na biglang nagbalik sa aking isipan. Isang boses na hanggang ngayon ay nagpapabalik-balik sa aking pandinig, na naghahatid ng lamig sa aking buong pagkatao. Ang boses ng aking kapitbahay, si Aling Nena, na tila ba naghuhudyat ng isang mas masakit na katotohanan. Isang katotohanan na handa kong baliwalain noon, ngunit ngayon ay hindi ko na kayang takasan. Ngayon, kailangan kong harapin. Habang nakatitig ako sa huling pahina ng aking kwaderno, sa kabuang halaga na lumabas mula sa aking bulsa sa loob ng 5 taon, isang lumang alaala ang biglang bumalik sa aking isipan. Tila isang malalim na ugat na matagal nang nakabaon, ngunit ngayon ay unti-unting umusbong, dala ang isang matalim na kirot. Ito ay ang mga salita ng aming kapitbahay, si Aling Nena. Si Aling Nena, isang mabait at mapagmasid na ginang, na madalas naming nakakasalamuha sa umaga habang ako'y nagdidilig ng aking mga halaman sa munti naming hardin. Ang kanyang hardin ay laging masigla, puno ng makukulay na gumamela at santan, at ako naman, ipinagmamalaki ang aking mga halaman, lalo na ang aking mga orkidya. Isang hapon, ilang linggo bago ko buksan ang aking kwaderno ng mga utang, naglalakad ako papunta sa tindahan upang bumili ng kape. Nakasalubong ko si Aling Nena, kasama ang kanyang apo. Nakangiti siya, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Mang Tonyo, bungad niya, na tila ba'y nag-iisip kung sasabihin ba niya o hindi ang nasa isip niya. Nakita ko si Liza mo sa Casino. Ilang beses ko na rin siyang nakita doon. Parang 3 beses na sa isang linggo. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa kanya ng halos pabulong, tila ba ayaw niyang may makarinig. Para lang siyang nagkwento ng isang bagay na napansin niya, walang masamang intensyon, ngunit may kaunting pagtataka. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay tila ba'y kinabahan. Ngunit agad ko itong ipinagsawalang bahala. Hindi iyon maaaring totoo. Hindi si Liza ang uri ng tao na magpupunta sa ganoong lugar. Ang aking anak ang aking Liza na laging nagmamadali dahil sa trabaho, meeting o emergency para kay Mateo hindi. Agad ko siyang pinagtanggol. Naku, Aling Nena, nagkakamali lang po kayo. Baka kamukha lang. Alam niyo naman po, maraming tao ngayon na magkamukha. Si Liza ko po, abala sa trabaho at sa pag-aalaga kay Mateo. Imposible po yan. Sinubukan kong ngumiti, kahit na may bahagi sa akin na nakaramdam ng bahagyang pagkabahala. Pinilit kong ipinta ang isang larawan ng katiyakan sa kanyang isip, at sa aking sarili na rin. Pinaniwalaan ko ang aking sarili. Buong puso kong pinaniwalaan. Ayokong sirain ang imahe ng aking anak sa aking isip. Ang ideya na siya ay maaaring nasa siningil ng sugal, habang ako ay nagkakandara pa sa pagtusto sa kanyang mga pangangailangan, ay hindi ko kayang tanggapin. Ito ay isang bagay na nakakapahiya para sa akin bilang isang ama. Ang pagpapabaya sa mga katotohanan ay tila ba mas madali kaysa harapin ang matinding sakit ng katotohanan. Ang pagtitiwala ko kay Liza ay malalim, at ang pagmamahal ko sa kanya ay tila ba isang makapal na tabing na nagkukubli sa anumang senyales ng pagdududa. Ngunit ngayon, sa gabing ito, habang ang mga numero sa kwaderno ay nagsasalita ng malinaw at matalim, ang mga salita ni Aling Nena ay bumalik. At sa pagkakataong ito, hindi na ito isang bulong. Ito ay isang sigaw. Isang malakas na sigaw na umalingaw sa bawat sulok ng aking isipan. Ang bawat emergency, ang bawat pangangailangan, ang bawat paglipat ng pera, ay unti-unting nagkaroon ng koneksyon sa mga impormasyon na aking binabaliwala.
Ang bawat pahina na aking nilista ay tila ba isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo, at ang larawan na nabuo ay hindi ko kayang tingnan ng matagal. Isang larawan ng panlilinlang, ng pagpapabaya, at ng isang puso na tila ba'y nabalot ng kawalang malasakit. Ang sakit ay hindi lang dahil sa pera. Mas matindi pa rito. Ito ay sakit ng pagkaunawa na ako ay naging bulag. Isang tonto voluntaryo, isang hangal na kusang loob na nagpabulag sa katotohanan. Pinili kong maniwala sa mga salita, sa mga pangako, sa kabila ng mga senyales na unti-unting lumilitaw. Pinili kong ipagsawalang bahala ang aking intuisyon, ang mga babala ng aking puso. At ngayon, ang katotohanan ay tila ba isang malalim na sugat na biglang nagbukas. Ang pakiramdam ng pagkabigo, hindi lang sa aking anak, kundi sa aking sarili, ay bumalot sa akin. Paano ko nagawang maging ganoon kamanhid? Paano ko nagawang hindi makita ang nasa harapan ko? Sa ilalim ng mahinang ilaw, ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi sa lamig ng katotohanan. Ang aking puso ay puno ng kalungkutan, ngunit sa gitna ng kalungkutan na iyon, mayroong isang maliit na apoy na unti-unting nagsisimulang magliyab. Isang apoy ng pagpapasya. Ngayon na naintindihan ko na ang lahat, ngayon na nakikita ko na ang malinaw na larawan, hindi na ako magiging bulag. Hindi na ako papayag na maging isang tonto voluntaryo. Ang gabi ng pagbibilang at pag-iisip ay tapos na. Ito na ang simula ng bagong kabanata. Ngayon na ang panahon para ako naman ang magpasya, ang kumilos. At ang unang hakbang ay dapat na matatag, walang pag-aalinlangan. Kailangan kong kumilos, hindi lang para sa akin, kundi para sa dangal ng aking pamilya. Pero, ano nga ba ang susunod na hakbang? Paano ko sisimulan ang pagbawi sa lahat ng nawala? Isang tanong na tila ba'y naghihintay ng kasagutan, isang landas na kailangan kong tahakin ng may lakas ng loob. Pagkatapos ng gabing puno ng pighati at pag-unawa, hindi ko alam kung paano ako nakatulog. O kung natulog ba talaga ako. Pagdilat ng aking mga mata, sumalubong sa akin ang sinag ng araw na sumisikat na sa silangan. Hindi pa ganap na maliwanag, ngunit sapat na para magbigay ng pag-asa. Ang hangin sa labas ay sariwa, dala ang amoy ng hamog at ang tunog ng mga ibon na nagsisimulang mag-awitan. Ngunit sa loob ng aking puso, hindi pa rin nawawala ang bigat ng katotohanan. Ang bawat tibok ay tila nagsasabi, ngayon na. Kailangan mo ng kumilos. Sa loob ng maraming taon, naging kaugalian ko na simulan ang aking araw ng may kapayapaan, ng may pasasalamat. Ngunit sa umagang iyon, ibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi ito kapayapaan na nakasanayan ko. Ito ay isang uri ng matinding kalinawan. Tila ba'y nawala ang lahat ng ulap sa aking isipan, at ngayon ay malinaw kong nakikita ang landas na kailangan kong tahakin. Hindi na ako susuko sa pagiging bulag. Hindi na ako papayag na ang aking dignidad ay basta na lang tapak-tapakan. Ang desisyon ko ay matibay. Matatag. 6:00 ng umaga. Maaga pa para sa karamihan, ngunit para sa akin, ito ang tamang oras para simulan ang paghahanap ng katarungan. Kinuha ko ang lumang telepono sa sala. Ang rotary dial nito ay tila ba'y nagdadala ng mga alaala ng mas simpleng panahon. Ngunit ngayon, gagamitin ko ito para sa isang napakahalagang layunin. Ang aking kamay ay bahagyang nanginginig habang hinahanap ko ang numero ni Attorney Santos. Si Attorney Santos, ang aming abogado, ang tumulong sa akin noon sa pagbili ng apartment ni Liza. Kilala niya ako. Kilala niya rin ang aming pamilya, kahit na hindi niya alam ang lahat ng detalye ng aming mga pinagdadaanan. Pagkatapos ng ilang ring, may sumagot. Ang kanyang boses ay tila bagong gising. Magandang umaga po, Attorney Santos. Si Mang Tonyo po ito. Sumagot siya ng may pagtataka. Ay, Mang Tonyo. Ang aga naman po ninyo. May problema po ba? Ang aking tinig ay matatag, kahit na may bahid ng pagod. Attorney, kailangan ko po ng appointment ngayong araw na ito. Kailangan ko po kayong makausap sa lalong madaling panahon. Napakahalaga po nito. Napaka-urgent. Huminga siya ng malalim sa kabilang linya. Alam kong abala si Attorney Santos, lalo na tuwing umaga. Ngunit ang aking boses ay nagpahiwatig ng isang bagay na hindi niya maaaring baliwalain. Ah, ganoon po ba Mang Tonyo? Alam ko po na seryoso kayo kapag sinabi ninyong urgent. Kung gayon po, mga 11:00 ng umaga, pwede po kayong pumunta sa opisina ko. Ako na po ang mag-a-adjust ng schedule ko. Tiwala po ako sa inyo, Mang Tonyo. Ang kanyang tiwala ay nagbigay sa akin ng lakas.
Isang bahagi ng aking pasanin ay tila ba nabawasan. May kaalyado ako. Pagkatapos ng tawag kay Attorney Santos, huminga ako ng malalim. Isang hakbang na. Ngayon, ang pangalawa. Ang hakbang na ito ay mas mahirap. Mas personal. Kailangan kong gawin ang isang bagay na hindi ko kailanman inisip na gagawin ko sa aking sariling anak. Kailangan kong putulin ang financial lifeline. Ang koneksyon na matagal nang naging bukal ng kanyang mga emergency at pangangailangan. Naglakad ako papunta sa maliit na bintana sa kusina. Nakita ko ang pagtaas ng araw. Nagbigay ito ng mas maraming liwanag, ngunit hindi nito kayang pawiin ang dilim sa aking kalooban. Ang dilim ng pagtataksil. Kinuha ko ulit ang telepono. Hinanap ko ang numero ng bangko. Ang bawat pagpindot ng numero ay tila ba'y isang matalim na tusok sa aking puso. Ngunit wala ng urungan. Gusto ko pong i-block ng permanente ang lahat ng transfers sa isang account, direkta kong sinabi sa customer service representative. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag ng mahaba. Ang aking boses ay may sapat na otoridad upang maiparating ang aking intensyon. Mayroong matinding katahimikan sa kabilang linya. Hindi ito ang karaniwang katahimikan. Ito ay isang katahimikang nagpapakita ng pagkabigla. Sir, maaari po bang malaman ang dahilan tanong ng kinatawan na tila ba ay nag-aalangan? Mayroon po bang problema sa transaksyon? Ang aking sagot ay mabilis. Walang pag-aalinlangan. Panduraya, sabi ko. Isang maikli ngunit matalim na salita. Panduraya. May bahid ng pagkabigla ang boses ng kinatawan. Sigurado po ba kayo, sir, ito po ay isang seryosong akusasyon? Tila ba'y gusto niya akong kumbinsihin na magbago ng isip? Ngunit hindi. Hindi na ngayon. Sigurado ako, madiin kong tugon. Ang aking mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, ngunit ang aking isipan ay nakatuon sa nakaraan. Ito ay pandaraya, kahit pa ang anak ko ang kumuha ng pera ko, nang may pahintulot ko. Ang huling bahagi ng pangungusap ay lumabas ng may bahid ng pait. Pahintulot ko. Pahintulot na binigay ko ng may pagmamahal, ng may tiwala, ng may pag-asa. Ngunit ang pahintulot na iyon ay inabuso. Ang pagmamahal na iyon ay pinagsamantalahan. Ang tiwala na iyon ay winasak. Kaya ngayon, ang katarungan ang aking hangad. Hindi na ako papayag. Ang desisyong ito ay masakit. Napakasakit. Ngunit alam ko na ito ang tamang gawin. Para sa akin. Para sa aking kapayapaan. Para sa aking dangal. Ngayon, ang susunod na kabanata ay naghihintay. Isang kabanata kung saan ako ay haharap sa isang tao na makakatulong sa akin na muling buuin ang lahat. Si Attorney Santos. At sa tanghali, sa kanyang opisina, sisimulan ko ang aking laban. Hindi ito madali, ngunit alam kong kaya ko. Kailangan kong gawin. Ang umagang iyon ay hindi lang simula ng isang bagong araw, kundi simula ng isang bagong yugto sa aking buhay. Isang yugto kung saan ang pagmamahal ay may kaakibat na limitasyon, at ang pagbibigay ay may kaakibat na paggalang. At ang kapayapaan ng loob ay hindi matatamo sa pamamagitan ng pagbibigay, kundi sa pamamagitan ng pagtatakda ng hangganan. Magagawa ko kaya ito ang sagot ay kailangan kong matuklasan. Eksaktong 11:11 ng umaga. Ang sikat ng araw ay matindi na sa labas, ngunit sa loob ng opisina ni Attorney Santos, mayroong kakaibang katahimikan. Isang katahimikang nagpapakita ng seryosong pag-isip. Ang opisina ay malinis, may amoy ng mga lumang libro at sariwang papel, na tila ba'y nagpapahiwatig ng pagiging organisado at propesyonal. Ang mga estante ay puno ng mga makakapal na aklat ng batas, at ang mesa ni Attorney Santos ay malinis, tanging ilang folder at isang pen ang nakalatag. Naupo ako sa silya sa tapat niya, ang aking puso ay tila ba'y bumibilis sa bawat pagtibok. Hindi ito takot, kundi isang halo ng kaba at pag-asa. Sa wakas, may kausap ako na maaaring magbigay linaw sa aking mga pinagdaraanan. Si Attorney Santos, na may suot na salamin, ay tumitig sa akin ng may pag-unawa. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kabaitan. Sige po, Mang Tonyo. Nandito na po ako para makinig. Sabihin niyo po ang lahat ng nasa loob ninyo, sabi niya, at ang kanyang mga salita ay tila ba'y nagbigay sa akin ng pahintulot na ilabas ang lahat ng aking nararamdaman. Napakagaan sa pakiramdam. Ang bigat na matagal kong dinala sa aking dibdib ay unti-unting lumuwag. Ito na. Ito na ang pagkakataon para ibunyag ang buong katotohanan.
Sinimulan kong ikwento ang lahat. Mula sa simula. Ang mga taon ng pagbibigay, ang bawat peso na inutang ni Liza. Bawat emergency, bawat pangangailangan na laging nangangailangan ng agarang solusyon. Habang nagsasalita ako, tila ba'y muling nabubuhay ang bawat alaala. Ang mga paglilipat ng pera, ang mga text message na nagmamadali, ang mga panunuyo. Naikwento ko kung paano ko ipinagsawalang bahala ang aking mga hinala, kung paano ko pinili na maniwala sa kanyang mga paliwanag. Hindi ko po maintindihan, attorney. Lagi na lang may emergency. Paulit-ulit. Para akong bangko niya na walang katapusan ang puhunan. Ang aking boses ay may bahid ng pait. Naikwento ko rin ang mga kasinungalingan. Ang katotohanan na nalaman ko mula kay Aling Nena. Ang mga gabi ni Liza sa siningil. Ang mga halagang nawawala sa kanyang mga account na siyang dahilan ng kanyang mga emergency. Ang aking mukha ay tila ba'y nakakaramdam ng init. Init ng kahihiyan at pagkabigo. Isang ama na nilinlang ng sariling anak. Isang ama na naging bulad. Parang, attorney, niloko niya po ako. Pero sa sarili ko rin, pakiramdam ko, ako ang nagpaloko. Ito ang pinakamahirap na aminin. Ang pagkilala sa aking sariling pagiging mahina, ang aking pagiging mapagbigay na umabot sa punto ng pagiging bulad. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang pagtalakay sa pagpapabaya ni Liza. Ang pagpapabaya, hindi lang sa akin, kundi sa kanyang sariling lola, ang aking nanay Elena. Isang hapon, ilang buwan na ang nakalipas, kinailangan kong dalhin si nanay sa ospital. Biglaan. Kailangan namin ng sasakyan. Tinawagan ko si Liza na may sariling sasakyan at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang kanyang sagot ay tumagos sa aking puso na tila ba'y isang matalim na balaraw. Papa, abala ako. Hindi ko kayo kayang sunduin. Kayo na lang po ang bahala. Isang maikli, matalim na pagtanggi na walang halong pakiramdam. Walang pag-aalala. Walang malasakit. Sinabi niya po, Papa, wala akong pakialam sa inyo o sa inyong nanay. Kayo na lang po ang gumawa ng paraan. Ang mga salitang iyon ay muling bumalik, dala ang parehong sakit na naramdaman ko noon. Ang pagkabigo. Ang pagtataka. Paano nagawa ng sarili kong anak na sabihin ang ganoon sa akin sa kanyang lola? Si Attorney Santos ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, ang kanyang ekspresyon ay puno ng simpatsya. Hindi siya nagsalita, hinayaan niya akong ilabas ang lahat ng aking pasanin. Nang matapos ako, humina siya ng malalim. Ang katahimikan sa pagitan namin ay nagbigay daan sa isang pag-unawa. Naiintindihan ko po ang inyong sitwasyon, Mang Tonyo. Napakahirap po ng inyong pinagdadaanan, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay parang balsam na nagpapagaling sa aking sugat. Pagkatapos, nagsimula siyang magpaliwanag ng legal na aspeto. Ang apartment na yon na ibinigay ko kay Liza bilang regalo. Mang Tonyo, ang pagbabago po ng benepisyaryo ng ari-arian ay nangangailangan ng pahintulot ng inyong anak o kaya po ay isang utos ng korte, paliwanag ni Attorney Santos sa kanyang propesyonal na tono. Kung walang pahintulot si Liza, kailangan po talaga ng korte. Ang aking pag-asa ay tila ba'y bahagyang nabawasan. Pakiramdam ko, napakahaba pa ng lalakbayin ko. Ngunit mayroon akong isang tanong. Attorney, paano po kung mapapatunayan ko na may pandaraya o may maling paggamit ng pera halimbawa, sa kasino tanong ko, ang aking mga mata ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Si Attorney Santos ay gumatla ng mabagal. Mayroong po tayong probisyon sa batas, Mang Tonyo, na tinatawag na donasyon revocable o pagbawi ng donasyon. Kung mapapatunayan po natin na ang pagbibigay ng regalo ay may kaakibat na moral at material na kondisyon, tulad ng pagmamahal, paggalang, at pag-aalaga sa magulang na hindi po natupad ng inyong anak, ang isang hukom ay maaaring mag-utos ng pagbawi ng donasyon. Ang aking puso ay tila ba'y nabuhayan muli. Mayroong pag-asa. Mayroong paraan. Gaano po katagal ang prosesong ito, tanong ko? Ang aking boses ay puno ng pagmamadali. Ang pag-asa na matatapos agad ang lahat ay tila ba'y umusbong sa aking kalooban. Si Attorney Santos ay nag-isip sandali. Mang Tonyo, ang mga kasong tulad nito ay karaniwang umaabot ng 6 na buwan sa hukuman kung sakaling umabot tayo sa litigasyon. 6 na buwan. Napakatagal. Ngunit alam kong ito ang tamang landas. Ang simula ng aking pagbawi ng dignidad. Ang pagbawi ng lahat ng nawala.
Ito ay hindi lang tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay tungkol sa pagmamahal, paggalang, at dangal. May pag-asa pa. At sa gitna ng pag-asang iyon, isang bagong tanong ang lumitaw sa aking isipan. Mayroon pa kayang mas mabilis na paraan kailangan kong malaman? Pagkatapos kong marinig kay Attorney Santos ang tungkol sa posibilidad ng 6 na buwan na paglilitis, isang malalim na paghinga ang lumabas sa aking dibdib. Tila ba ang lahat ng pag-asa na unti-unting lumilitaw ay bahagyang kumupas? 6 na buwan. Napakatagal. 6 na buwan ng paghihintay, ng pagkabahala, habang si Liza ay patuloy na naninirahan sa apartment na yon na tila ba walang nangyari. Ang aking mata ay napako sa isang kalendaryo sa dingding ng opisina ni Attorney Santos. Ang mga buwan ay tila ba'y napakabagal na lilipas. Ang aking nanay Elena ay matanda na. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ang kanyang panahon at ang bawat araw ay mahalaga. Kailangan ko ng mas mabilis na paraan. Kailangan ko ng aksyon. Attorney, sabi ko, ang aking boses ay may bahid ng pagmamadali, kailangan ko po ng mas mabilis na solusyon. Hindi ko po kayang maghintay ng 6 na buwan. May iba pa po bang paraan ang aking pag-asa ay tila ba'y nakasalalay sa kanyang sagot. Tumayo si Attorney Santos, naglakad patungo sa kanyang estante ng mga libro, at dahan-dahang inayos ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay tila ba'y nag-isip ng malalim, habang ang kanyang mga daliri ay marahang dumausdos sa mga gulugod ng mga aklat, na tila ba'y naghahanap ng isang pamilyar na kasagutan. Ang amoy ng papel at lumang tinta ay tila ba'y bumabalot sa buong silid, na nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging seryoso at malalim na pag-isip. Mang Tonyo, simula niya, habang nakaharap sa akin, may isa pa pong opsyon. Ito ay medyo kakaiba, pero legal at epektibo. Ang aking puso ay tila ba'y napakabilis ng pagtibok. Nakaramdam ako ng isang munting kislap ng pag-asa. Kahit ano, basta mas mabilis. Ang apartment po na ibinigay niyo kay Liza, patuloy niya, kailangan po ng agarang maintenance. Mga seryosong pagkukumpuni. Nagtaka ako. Anong koneksyon nito sa aking problema, ngunit nanatili akong tahimik, handang makinig. Bilang orihinal na may-ari ng property, Mang Tonyo, kayo po ang may karapatan na mga siwa at magbigay ng pahintulot sa mga malalaking pagkukumpuni. Ito po ay nakasaad sa inyong mga titulo at dokumento, paliwanag ni Attorney Santos. Kayo po ang nakapangalan bilang nagpapatayo at nagmamay-ari bago ito maibigay. Ang pangalan niyo po ay nasa mga primaryang dokumento. Ito ay isang detalye na nakalimutan ko, ngunit ngayon ay tila ba'y isang ilaw na nagliwanag sa aking isipan. Na pala. Ako ang orihinal na may-ari. Hindi pa ito ganap na nailipat sa pangalan ni Liza, maliban sa regalo. At ano po ang implikasyon nito, attorney, tanong ko, ang aking boses ay may bahid ng pananabik. Ang aking isipan ay nagsisimulang gumana, sinusubukan kong unawain kung paano ito makakatulong sa aking sitwasyon. Kung kinakailangan po ng malalaking structural repairs, Mang Tonyo, ibig sabihin po ay hindi maaaring tirahan ang lugar na iyon sa loob ng ilang linggo. O baka po buwan, paliwanag niya. Para po sa kaligtasan ng nakatira at ng mga gagawa ng kumpuni, kailangan po silang pansamantalang lumikas. Biglang lumiwanag ang aking paningin. Isang ngiti, na tila ba'y nagtatago ng matinding pagpapasya, ang dahan-dahang sumilay sa aking mga labi. Hindi ito malamig na ngiti, kundi isang ngiting puno ng kalinawan at matinding determinasyon. Isang ngiti ng isang ama na nakakita ng paraan upang magbigay ng isang mahalagang aral, nang hindi gumagamit ng direktang konfrontasyon na magdudulot lamang ng mas matinding away. Ito ay isang matalinong plano. Isang paraan upang makamit ang katarungan nang hindi gumagamit ng purong paghihiganti. Kung gayon po, sabi ko, ang aking boses ay matatag at may otoridad, kailan po tayo pwedeng magsimula walang pag-aalinlangan? Walang pagdadalawang isip. Ang aking desisyon ay matibay. Si Attorney Santos ay ngumiti rin, tila ba'y naintindihan niya ang nasa isipan ko. Mang Tonyo, kung papayag po kayo, maaari po nating simulan ang proseso sa loob ng 3 araw. Kailangan lang po nating ayusin ang mga papeles at kunin ang kinakailangang permit para sa repairs. 3 araw. Mas mabilis kaysa sa 6 na buwan. Mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Nakatayo ako, ang aking puso ay puno ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito ang kalungkutan na matagal nang bumabalot sa akin. Ito ay isang uri ng kapayapaan na may kaakibat na resolusyon. Sa wakas, mayroon akong malinaw na plano. Isang plano na hindi lang para sa akin,
kundi para sa pagpapanumbalik ng aming pamilya, kahit na sa hindi inaasahang paraan. Umalis ako sa opisina ni Attorney Santos na may matibay na paninindigan. Ang bawat hakbang ko ay tila bay mas magaan. Ang sikat ng araw sa labas ay tila bay mas maliwanag, at ang simoy ng hangin ay tila bay nagdadala ng bagong pag-asa. Hindi ito paghihiganti. Hindi kailanman. Ito ay hustisya. Hustisya para sa isang ama na nagmahal ng walang hanggan, na nagbigay ng walang humpay, ngunit nakalimutang bigyan ng halaga ang kanyang sarili. Hustisya para sa isang ama na kailangang turuan ang kanyang anak ng isang mahalagang aral tungkol sa paggalang, sa pananagutan, at sa tunay na halaga ng pagmamahal. Ang plano ay malinaw. Ang landas ay malinaw. Ngayon, ang kailangan ko na lang ay lakas ng loob at paninindigan. Ngunit bago ko tuluyang isagawa ang planong ito, may isa pang kailangan kong gawin. Kailangan kong humingi ng payo mula sa pinakamatalinong tao na kilala ko, ang aking ina. Ang Nanay Elena. Kinagabihan, matapos ang makabuluhang pag-uusap namin ni Attorney Santos, nagpa siya akong bisitahin ang aking Nanay Elena. Kailangan ko ng payo. Hindi lang basta payo, kundi payo mula sa isang taong may pinakamalalim na karunungan sa aking buhay, ang aking ina. Ang Nanay Elena, na halos 87 taong gulang na, ay naninirahan sa isang maliit na bahay na puno ng mga alaala, hindi kalayuan sa aking tirahan. Ang kanyang bahay ay simple, ngunit laging malinis at maaliwalas, may amoy ng kape at sariwang bulaklak na galing sa kanyang munting hardin. Sumakay ako ng jeepney, ang bawat pag-uga ng sasakyan ay tila bay nagdadala ng aking mga iniisip. Ang mga tanawin sa labas, ang mga nagmamadaling tao, ang mga nagtitinda sa kalye, ang mga ilaw ng mga sasakakyang dumaraan, ay tila bay lumabo sa aking paningin. Ang lahat ng aking atensyon ay nakatuon sa aking puso, sa bigat na nararamdaman ko. Hindi ito bigat ng kalungkutan lang, kundi bigat ng pagpapasyang aking ginawa. May halo ring kaba sa kung ano ang sasabihin ng aking nanay. Masasaktan ba siya sa aking kwento, mauunawaan ba niya ang aking matinding pinagdadaanan? Pagdating ko sa kanyang bahay, bumaba ako sa jeep. Nilakad ko ang maikling daan patungo sa pintuan niya. Ang halamanan niya ay masigla pa rin kahit paggabi na. Ang mga gumamela at santan ay tila bay nakangiti pa rin, na parang hindi sila apektado ng anumang problema sa mundo. Ang amoy ng jasmine na nagmumula sa kanyang munting hardin ay sumalubong sa akin, na nagdala ng pakiramdam ng kapayapaan, kahit panandalian. Kumatok ako ng marahan. Hindi ko na kailangan pang magtagal sa labas. Sino yan? Ang boses ng aking nanay ang sumagot mula sa loob. Ako po ito, nanay. Si Tonyo po. Agad niyang binuksan ang pinto, ang kanyang mukha ay may bahid ng pagtataka, ngunit may ngiti. Anak, ang gabi mo naman. Halika, pasok ka. Inakay niya ako papasok. Ang loob ng kanyang bahay ay kasing init at kasing komportable ng kanyang pagtanggap. Ang mga lumang kagamitan, ang mga larawan namin noong bata pa kami, at ang larawan ng aking ama, ang lahat ng ito ay nagpapaalala sa akin ng mga simpleng araw, ng pagmamahal na walang hanggan. Naupo kami sa kanyang lumang sopa, na tila ba'y sumasaksi sa maraming taon ng aming mga pag-uusap. Inabutan niya ako ng isang tasa ng mainit na tsa. May problema ba, anak? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may pag-unawa. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag ng mahaba. Ang isang ina ay laging nakakaramdam kung may pinagdadaanan ang kanyang anak. Huminga ako ng malalim at sinimulan kong ikwento ang lahat. Ang pagdududa, ang mga numero sa kwaderno, ang mga salita ni Aling Nena, at ang matinding desisyon kong kumilos. Ang lahat ng hirap at pasakit na naramdaman ko. Ang pagpapabaya ni Liza, lalo na noong araw na kinailangan niya ang tulong. Habang nagsasalita ako, ang kanyang mga mata ay nakatingin lang sa akin. Walang paghuhusga. Walang pag-aalipusta. Tanging pag-unawa at isang malalim na pagmamahal. Nang matapos ako, may katahimikan sa pagitan namin. Isang katahimikang hindi nakakapanlumo, kundi nakapagpapayapa. Tila ba'y pinoproseso niya ang bawat salita ko, bawat emosyon na aking ibinuhos. Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan ko siya, ang aking puso ay puno ng pag-asa na makakakuha ako ng kasagutan. Nanay, tanong ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig, kung Mang Tonyo ka po, anong gagawin mo kung sabihin ng sarili mong anak, na wala siyang pakialam sa'yo? Anong gagawin mo? Ang tanong na iyon ay hindi lang para sa akin. Para sa bawat magulang na nakaramdam ng pagtataksil, ng pagbaliwala. Tumingin sa akin ang Nanay Elena,
ang kanyang mukha ay puno ng isang pagiging mahinahon na tanging ang mga taon lang ang makapagbibigay. Ang kanyang mga mata, na nakakita na ng maraming ligaya at lungkot, ay tila ba'y naglalaman ng karunungan ng lahat ng henerasyon. Hindi siya sumagot agad. Nag-isip siya. Tila ba'y kinukuha niya ang kanyang mga salita mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang karanasan. Anak, simula niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Tuturuan ko siya na ang magulang ay may dignidad din. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Dignidad. Iyan ang nawawala sa akin. Iyan ang nawawala sa aking relasyon kay Liza. Paano po, nanay, tanong ko, ang aking mga mata ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Paano ko po matuturuan ng ganoon? Umiti siya, isang ngiting puno ng pagmamahal. Sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa kanya na matuto sa sariling pagkakamali, anak, sabi niya. Minsan, iyon lang ang tanging paraan para matuto ang isang tao. Kailangan nilang maranasan ang bigat ng kanilang mga pasya. Hindi mo kailangang laging maging tagasagip. Kailangan nilang matuto na ang mundo ay hindi laging ikot sa kanila. Ang bawat salita niya ay tila ba'y nagpapagaan ng aking pasanin, nagbibigay linaw sa aking mga iniisip. Tama siya. Hindi ko kailangang laging maging tagasagip. Hindi ko kailangang patuloy na magpabulag. Ang aking plano, ang planong pagkukumpuni, ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng apartment. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng isang aral. Isang aral tungkol sa dangal, sa respeto, at sa tunay na halaga ng pagmamahal ng isang pamilya. Ang payo ng aking nanay ay nagpatibay sa aking loob. Nagbigay ito sa akin ng lakas at katiyakan. Hindi ako nag-iisa. Ang aking nanay ay nasa likod ko. Umalis ako sa bahay ng aking nanay Elena na may panibagong lakas. Ang sikat ng buwan ay maliwanag, at ang simoy ng hangin ay tila ba'y nagdadala ng pangako. Ang kanyang payo ay hindi lang payo, ito ay isang basbas. Isang basbas para sa aking laban na hindi lang para sa akin, kundi para sa bawat magulang na nakaramdam ng kaparehong sakit. Ngayon, ang pag-aalinlangan ay nawala na. Ang aking desisyon ay buo na. At sa susunod na kabanata, ang planong aking binuo ay sisimulan ng isagawa. Handang-handa na ako. Lumipas ang 3 araw, na tila ba'y isang napakabagal na panaginip. Ang bawat sandali ay puno ng paghihintay. Nasa aking tahanan ako, sa aming simpleng sala, na pinuno ng mga larawan ng aming pamilya, ang aking Teresa, noong buhay pa siya, si Liza noong bata pa, at si Mateo, ang aking apo. Bawat larawan ay tila ba'y nagsasalita, nagpapaalala sa akin ng mga masayang sandali, at ng pagmamahal na minsan ay bumabalot sa aming tahanan. Ngunit ngayong mga araw na ito, ang bawat larawan ay tila ba'y nagtatanong sa akin. Tama ba ang ginagawa ko o sadyang matigas lang ang aking puso? Araw-araw, sinisimulan ko ang aking umaga sa pagdarasal, sa paghingi ng kaliwanagan at lakas. Hindi madali ang aking pinagdadaanan. May bahagi sa akin na umaasa pa rin na tatawag si Liza, hindi para humingi ng pera, kundi para magtanong, Papa, kumusta po kayo o Papa, nami-miss ko po kayo. Ngunit ang telepono ay nanatiling tahimik. Walang tawag. Walang mensahe na nagpapahiwatig ng pag-aalala, ng pagsisisi. Tanging ang tunog ng mga ibon sa labas at ang pagdaan ng mga sasakyan sa kalsada ang naririnig ko. Isang katahimikang nagpapahiwatig ng kawalan. Sa ikalawang araw, habang ako'y nagdidilig ng aking mga halaman, nakita ko ang isang mensahe sa aking lumang cellphone. Isang maikling mensahe mula kay Liza. Ang aking puso ay tila ba'y bahagyang kinabahan. Sana ay iba na ito. Sana ay ito na ang simula ng pagbabago. Ngunit nang basahin ko ang mensahe, ang aking mga pag-asa ay tila ba'y naglaho. Papa, super urgent. 3,000 today. Hindi pa rin. Walang pagbabago. Walang pagsisisi. Tanging ang luma at nakasanayan na niyang paghingi ng tulong, na tila ba'y ako ang kanyang personal na riyan, hindi ko na sinagot ang mensahe. Ang aking desisyon ay matibay na. Ang payo ng aking nanay Elena ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, minsan, iyon lang ang tanging paraan para matuto ang isang tao. Kailangan nilang maranasan ang bigat ng kanilang mga pasya. Lumipas ang 3 araw, at ang katahimikan mula kay Liza ay patuloy. Ito ay isang katahimikan na sumasakit sa puso, ngunit nagpapatibay din sa aking desisyon. Naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan sa gitna ng lahat ng ito. Isang kapayapaan na dulot ng pagtanggap sa katotohanan.
Pagdating ng ika-4 na araw, ang aking umaga ay hindi na puno ng pag-aalinlangan. Ngayon, puno na ito ng pagpapasya. Alam kong ito na ang tamang oras. Eksaktong 10:00 ng umaga, habang ako'y nagkakape sa aming kusina, biglang tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Attorney Santos sa screen. Isang munting kislap ng pag-asa ang sumilay sa aking mga mata. Ito na. Ito na ang hudyat. Magandang umaga po, Attorney, masigla kong sagot. Magandang umaga din po, Mang Tonyo, sagot niya, ang kanyang boses ay tila bay may kaunting pagmamadali. Ang mga dokumento po ay handa na. Kumpleto na po ang lahat. Maaari na po tayong magpatuloy sa plano. Ang bawat salita niya ay tila bay isang bato na unti-unting lumulundo sa aking dibdib. Ang plano. Ang kinakailangang pagkukumpuni. Huminga ako ng malalim. Ang aking puso ay tila bay bumibilis sa bawat pagtibok. Hindi ito takot, kundi isang halo ng kaba at pagpapasya. Isang desisyong babago sa takbo ng aming buhay. Kung gayon po, Attorney, sabi ko, ang aking boses ay matatag at puno ng otoridad, sige po. Magpatuloy po kayo. Walang pag-aalinlangan. Walang pagdadalawang isip. Ang bawat salita ay lumabas mula sa aking bibig ng may buong katatagan. Ito na ang oras. Kinagabihan, habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at lila, nagawa na ang lahat. Alam kong sa mga sandaling iyon, si Liza ay nakatanggap na ng opisyal na abiso. Isang sobre na may selyo ng gobyerno na may nakasulat na urgent sa labas. Marahil ay hindi niya ito binigyan ng sapat na pansin noong una. Marahil ay inakala niya na isa lang ito sa mga karaniwang abiso. Ngunit pagkabukas niya nito, tiyak na magbabago ang lahat. Ang nilalaman ng abiso ay malinaw at direkta. Kagawaran ng pagpaplano at pagsasaayos ng lungsod. Abiso ng kinakailangang pagkukumpuni. Para sa kaligtasan at kaayusan ng istruktura, ang apartment ay nangangailangan ng agarang at malaking structural repairs. Dahil sa kalubhaan ng mga pagkukumpuni, ang lugar ay hindi maaaring tirahan sa loob ng 6 na linggo. Ang agarang paglisan ay kinakailangan sa loob ng 72 oras mula sa pagtanggap ng abiso. Ang bawat salita ay tila bay isang matalim na balaraw na tumatagos sa puso ko. Alam kong masakit ito para kay Liza. Ngunit alam ko rin na ito ang tamang gawin. Ang aking puso ay puno ng halo-halong damdamin. Kalungkutan. Pagkabigo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mayroon ding kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaan na dulot ng pagtatakda ng hangganan, ng paglaban para sa aking dignidad. Hindi ito madali. Hindi ito kailanman magiging madali. Ngunit alam kong ito ang simula ng pagbabago. Ang simula ng isang aral na kailangan niyang matutunan. Pagkatapos ng ilang minuto, sa gitna ng katahimikan ng gabi, biglang nagsimulang tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa isang numerong hindi ko pamilyar. Ngunit alam kong kung sino ito. Alam kong si Liza ito. Ang plano ay sinimulan na. At ang susunod na kabanata ay magiging puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong manindigan. Ito na ang simula ng tunay na pagsubok. Ano kaya ang sasabihin niya at paano ko siya haharapin? Ang mga tanong na ito ay umalingaw sa aking isipan habang patuloy na tumutunog ang aking telepono. Hindi pa halos lumilipas ang 20 minuto pagkatapos kong matapos ang tawag kay Attorney Santos, biglang nagulantang ang katahimikan sa aking tahanan. Umalingaw ang tunog ng aking lumang telepono, isang tunog na matagal ko nang hindi naririnig ng ganoon kadalas. Alam kong sino ang tumatawag. Alam kong si Liza ito. Ang kanyang numero ay hindi nakarehistro sa aking phonebook, ngunit ang pagmamadali ng tawag ay nagsasabi na siya nga. Hindi ko ito sinagot. Hinayaan ko lang itong mag-ring, ang bawat ring ay tila bay isang hamon, isang pagsubok sa aking determinasyon. Ang aking puso ay tila bay bumibilis sa bawat pagtibok, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Ito ang unang hakbang. Ang telepono ay tumigil sa pag-ring, ngunit hindi nagtagal, muli itong tumunog. At muli. At muli. Hanggang sa makapito. Sa bawat ring, nararamdaman ko ang pagtaas ng presyon sa aking dibdib. Ang laban ay nagsisimula na. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang susuko. Hindi na ako ang tatakbuhan. Pagdating ng 3:00 ng hapon, ang aking telepono ay hindi na tumitigil sa pagtunog.
Nag-iingay ito na tila ba'y gustong basagin ang katahimikan ng aking tahanan. Kasabay nito, ang screen ay puno na ng mga text message. Mga mensaheng sunod-sunod na dumarating na tila ba'y umaagos na tubig sa isang baha. Kinuha ko ang aking telepono, ang aking mga mata ay nakatitig sa screen. Ang mga unang mensahe ay puno ng pagkabigla at pagkalito. Papa, ano po ito? Bakit po kami pinapaalis sa bahay? Kasalanan niyo po ba ito? Ang bawat tanong ay tila ba'y isang saksak sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sakit ay hindi na dulot ng kanyang mga salita. Ito ay dulot ng pag-unawa. Ngayon, siya na ang nararamdaman ang hirap. Siya na ang naghahanap ng kasagutan. Dahan-dahan, binaba ko ang aking telepono. Naglakad ako papunta sa kusina, roon sa paborito kong pwesto malapit sa bintana, kung saan tanaw ang aming munting hardin. Nagtimpla ako ng isang tasa ng mainit na kape. Ang amoy ng sariwang kape ay tila ba'y nagpapagaan ng aking isipan, nagbibigay sa akin ng pagkakataong huminga ng malalim. Huminga ako ng malalim, pinalabas ang lahat ng tensyon sa aking katawan. Ang sikat ng araw sa labas ay tila ba'y nagbibigay ng kakaibang init na sumasalubong sa lamig sa aking kalooban. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano. Ang planong pagkukumpuni. Ang planong magbibigay ng aral. Ang planong magpapabalik sa aking dangal. Ang hindi alam ni Liza, na siya ring nakasaad sa mga papeles na hawak ni Attorney Santos, ay ako ang orihinal na bumili ng apartment na yon, direkta mula sa developer. Ang pangalan ko ang nasa lahat ng mahahalagang dokumento. Ako ang nagbigay ng pahintulot sa mga pagkukumpuni. Ito ay legal. Hindi ito panlilinlang. Ito ay isang matalinong paraan upang magbigay ng isang napakahalagang aral. Isang aral na magtuturo sa kanya ng halaga ng pananagutan. 6 na linggo. Iyon ang haba ng panahong hindi niya matitirahan ang apartment. 6 na linggo na kailangan niyang magbayad ng sarili niyang hotel. Alam kong magastos ang mga hotel. Kung babalikan ang dati niyang pamumuhay, ang 601 gabi sa isang hotel ay malaking halaga. Ibig sabihin, aabot sa humigit kumulang 25,200 ang kanyang babayaran sa hotel para sa 6 na linggo. Isang malaking halaga. Isang malaking aral. At ang pera na gagamitin niya yon din ang perang nanggaling sa aking bulsa, na kanyang inutang. Ang iniipon kong pera para sa aking pagtanda, para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ngayon, ang perang iyon ay magiging aral. 9:00 ng gabi. Ang dilim ay bumabalot na sa buong paligid. Ang mga ilaw sa aming tahanan ay tila ba'y nagbibigay ng isang mainit at nakapagpapayapang liwanag. Kinuha ko muli ang aking telepono. 28 na missed calls. 34 na text messages. Ang bawat numero ay tila ba'y isang patunay ng kanyang matinding reaksyon. Ang unang 10 mensahe ay puro pagkabigla at pagmamakaawa. Papa, tulungan niyo po ako, please. Papa, hindi ko po alam ang gagawin. Ang mga sumunod na 10 ay puro galit. Galit na tila ba'y nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Papa, sinira niyo po ang buhay ko. Hindi ko po kayo kailanman mapapatawad. Ang huling 14 na mensahe ay naglalaman ng pagbabanta, at pagkatapos ay naging pakiusap, at bandang huli ay naglalaman ng pagbabago. Papa, nangangako po ako na magbabago. Sumpa ko po, magiging iba na ang lahat. Binasa ko ang bawat mensahe, ang aking puso ay tila ba'y nakakaramdam ng isang kakaibang halo ng kalungkutan at pag-asa. May bahagi sa akin na umaasa pa rin. Umaasa na sa bawat pakiusap niya ay makikita ko ang isang salita. Isang salita na matagal ko nang hinihintay. Isang salita na magpapagaling sa aking sugat. Isang salita na magpapaalala sa akin na may halaga pa rin ako sa kanya. Ngunit wala. Walang kahit isang mensahe, kahit isa, ang naglalaman ng pinakamahalagang salita. Walang salita ng pagsisisi. Walang salita ng paghingi ng tawad. Walang papa, patawarin niyo po ako sa sinabi kong wala akong pakialam sa inyo. Walang ganoon. Wala. Ang tanging naroon ay ang kanyang pagmamakaawa, ang kanyang galit, ang kanyang pagbabanta, at ang kanyang pagiging biktima. Huminga ako ng malalim. Ang aking desisyon ay matibay. Binuksan ko ang messaging app at dahan-dahang tinipa ang isang maikling mensahe. Isang maikli, matalim at direktang sagot. Isang sagot na magtatapos sa lahat. Arglate Sola, anak. Lulo liu e konge. Iyan lang.
Isang maikling mensahe, ngunit puno ng bigat. Puno ng kahulugan. Pagkatapos kong ipadala, hindi na ako sumulat ng anuman. Ang katahimikan na sumunod ay kakaiba. At maganda. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nakaramdam ng pagiging may sala. Hindi ako nakaramdam ng pagkabalisa. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag ang aking sarili. Tanging kapayapaan. Isang malalim, tahimik na kapayapaan na bumalot sa akin. Tila ba'y nabunutan ako ng tinik. Ang aking puso ay tila ba'y gumaan. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtatakda ng hangganan. At sa wakas, naramdaman ko na ang aking dignidad ay muling bumalik. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Alam kong ito ay simula pa lang. Ang susunod na kabanata ay magiging mas matindi. Kailangan kong maging handa. Saan kaya ito hahantong? Lumipas ang 3 araw matapos kong ipadala ang maikling mensahe kay Liza. 3 araw na tila ba'y isang matinding pagsubok sa aking pasensya. Ang bahay ko ay nanatiling tahimik, isang katahimikang matagal ko nang hinahangad, ngunit ngayon ay may kasamang kakaibang pag-asa. Sa loob ng mga araw na iyon, patuloy kong binabalikan ang mga alaala, ang mga salita ni Nanay Elena, ang mga payo ni Attorney Santos. Ang lahat ng ito ay nagpapatibay sa aking loob. Alam kong nasa tamang landas ako, gaano man ito kasakit. Isang hapon, habang ako'y nakaupo sa aking sala, nagbabasa ng lumang pahayagan, biglang nagulantang ang katahimikan. Hindi ito katulad ng karaniwang katok sa pinto. Ito ay isang malakas at sunod-sunod na pagbagsak, na tila ba'y may nagmamadali, o di kaya'y may galit na hindi na makapagpigil. Yee! 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 Ang tunog ay matalim, tuyo, at may pagka-insist. Para itong pulis na nagmamadaling makapasok. Ang aking puso ay tila ba'y napakabilis ng pagtibok, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Alam kong siya na. Alam kong darating siya. Ito ang bunga ng aking desisyon. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang aking kalooban ay matatag. Sinilip ko muna sa pifo. Si Liza nga. Ngunit ang kanyang anyo ay hindi ko halos makilala. Ang kanyang mukha ay namumula at maga, ang kanyang mga mata ay tila ba'y iritado at namumula, at ang kanyang buhok ay may langis, nakaponytail ng padaskol-daskol. Ang kanyang suot ay ang parehong gusot na damit mula sa nakaraang araw, tila ba'y hindi pa siya nagpapalit o nakapahinga. Mayroong isang matinding galit na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, ngunit hinayaan kong nakakabit pa rin ang kadena. Isang maliit na puwang lang ang bumukas, sapat para magkausap kami nang hindi niya kayang basta-basta na lang pumasok. Sa harapan ko, si Liza ay nagtatago ng isang bag na tila ba'y madalian niyang inimpeke. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghihingi at pagmamadali. Walang pagbati. Walang papa, kumusta po kayo, walang kahit anong pahiwatig ng paggalang. Magpapaliwanag po ba kayo kung ano ang nangyayari, direkta niyang hiling, ang kanyang boses ay matalim at puno ng galit. Pinapaalis po ako sa bahay ko. Ang kanyang mga salita ay tila ba'y mga palaso na dumiretso sa akin. Ngunit pinilit kong manatiling mahinahon. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Liza, kalmado kong sagot. Hindi ako papayag na ang aking tahanan ay maging isang lugar ng bastos na pag-uusap. Hindi na. Pinapaalis po ako sa bahay ko. Ulit niya mas malakas at may halong pagkabigo. Si Mateo po, nasa bahay ng biyanan ko. Ako po, nakakulong sa isang nakakatakot na hotel na nagkakahalaga ng 1,800 kada gabi. Ang kanyang boses ay tila ba'y naghahanap ng simpatya, ngunit ang kanyang tono ay puno ng pagmamadali at pagmamay-ari. Nakatitig ako sa kanya ng diretsyo. Ang aking mga mata ay puno ng pag-unawa, ngunit ang aking kalooban ay matatag. Ang bahay mariin kong sabi, dahan-dahan, binibigyang diin ang bawat salita. Napaka-interesante na tinatawag mo itong bahay mo. Ang apartment na yon ay akin. Nakapangalan sa akin. Ang kanyang bibig ay bahagyang nabuka, pagkatapos ay nagsara, at muling nabuka. Tila ba'y hindi niya kayang iproseso ang aking mga sinasabi. Papa. Papa ang nagbayad noon, pero regalo po iyon. May pagtataka niyang tugon. Regalo, ako'y tumango, na may kaakibat na mga pangunahing inaasahan. Tulad ng paggalang.
Tulad ng hindi pagsasabi sa iyong ama na wala kang pakialam sa akin noong ang iyong nanay Elena ay kailangang dalhin sa ospital ng madalian. Ang aking mga salita ay tila ba'y tumama sa kanya ng matindi. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Nakita ko ang matinding galit sa kanyang mga mata, isang galit na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Galit dahil sa kanyang sitwasyon. Galit dahil sa aking mga sinasabi. Kikilalanin ko po kayo. Siya'y bumuga ng hangin, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Ang kanyang galit ay hindi na makakaapekto sa akin. Ang aking desisyon ay matatag. Sige, ipagpatuloy mo, sagot ko, nang hindi binabago ang tono ng aking boses. Ipaliwanag mo sa hukom kung paano ko ibinigay sa iyo ang isang apartment na nagkakahalaga ng halos 2 milyon, at sa kabila nito, tumanggi ka pa ring ipahiram ang iyong sasakyan noong ang iyong lola, na 86 na taong gulang na, ay kailangan dalhin sa ospital ng madalian dahil sa atake sa puso. Ang aking mga salita ay tila ba'y tumagos sa kanyang puso, na nagdulot ng isang kakaibang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nakita ko ang isang malamig na pagtutuos sa likod ng kanyang mga mata. Tila ba'y kinakalkula niya ang bawat posibilidad. Ang bawat kahinatnan. Ang laban ay nagsimula na. At sa susunod na kabanata, ang mga salita ay hindi na sapat. Ang mga ebidensya ang magsasalita. At ang katotohanan ay bubulaga sa kanyang harapan. Sige, ipagpatuloy mo, sabi ko, nang hindi binabago ang tono ng aking boses. Ang aking tinig ay kalmado, ngunit may bigat ng matinding pasya. Pinilit kong panatilihing matatag ang aking mga mata, nakatitig ng diretsyo kay Liza. Ipaliwanag mo sa hukom kung paano ko ibinigay sa iyo ang isang apartment na nagkakahalaga ng halos 2 milyong piso, at sa kabila nito, tumanggi ka pa ring ipahiram ang iyong sasakyan noong ang iyong lola, ang nanay Elena, ay kailangan dalhin sa ospital ng madalian dahil sa matinding karamdaman. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa akin ng buong linaw, bawat isa ay tila ba'y isang suntok sa kanyang pag-aalinlangan. Ang ekspresyon ni Liza ay biglang nagbago. Ang matinding galit na kanina'y bumabalot sa kanya, ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pagtataka, na sinundan ng isang malamig na pagtutuos. Nakita ko ang isang kalkulasyon sa likod ng kanyang mga mata. Tila ba'y mabilis niyang kinakalkula ang posibleng kahihinatnan ng kanyang pagbabanta. Ang kanyang bibig ay bahagyang nabuka, ngunit walang lumabas na salita. Ang kanyang mga mata ay tila ba'y naghahanap ng paraan, ng isang butas na maaaring pasukan. Bigla, ang kanyang boses ay naging malambot. Isang artipisyal na paglambing, na tila ba'y sinusubukan niyang muling gamitin ang kanyang nakasanayang pagmamanipula. Papa, sabi niya, patawarin niyo po ako. Alam niyo naman po, minsan po kasi, sobrang stressed lang po ako. Ang mga salitang sobrang stressed ay tila ba'y isang lumang plaka na paulit-ulit kong naririnig sa bawat pagkakamali niya. Ngunit hindi na ako ang dating Mang Tonyo. Ang aking kalooban ay matibay na. Sinabi mo na kung ano talaga ang nasa isip mo, Liza, matatag kong tugon. Sabi mo, Papa, wala akong pakialam sa inyo o sa inyong nanay. Kayo na lang po ang gumawa ng paraan. Sinabi mo sa akin na areglate sola, na ako ang bahala sa sarili ko. Iyan ang ginagawa ko ngayon. Iyan din ang pwede mong gawin. Ang maging responsable sa sarili mo. Ang aking mga salita ay tila ba'y dumiretso sa kanya, walang pag-iwas, walang pagpapalusot. Nagulantang si Liza. Pero may anak po ako. Si Mateo. Ang apo ninyo. Alam kong gagamitin niya si Mateo. Alam kong pipilitin niyang gamitin ang aking pagmamahal sa aking apo para muli akong manipulahin. Ngunit handa ako. Mateo ay laging welcome dito, madiin kong sabi. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa mga mata. Pero ikaw, hindi. Ang aking mga salita ay tila ba'y mga matalim na tinik na tumusok sa kanyang pag-asa. Lolo, please, Papa. Ang kanyang boses ay tila ba'y nagmamakaawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas. Walang pagsisisi. Walang pagbabago. Ako ay 68 taong gulang na, Liza, huminga ako ng malalim. Ang nanay mo, ang asawa kong si Teresa, ay 5 taon nang namayapa. Simula noon, ako ang nagbigay ng suporta sa pamilyang ito. Ako ang nagbayad sa iyong mga kapritso, sa iyong mga pagiging tahimik, sa iyong mga problema. Habang nagsasalita ako, tila ba'y muling bumalik ang lahat ng pagod at paghati. Ang bawat sandali ng pagbibigay ng pag-aalay.
Alam mo ba, anak, kung ilang beses mo akong tinanong kung kumusta ako matapos ang libing ng nanay mo. Nag-isip siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pagkalito. Marahil ay hindi pa niya kailanman naisip ang tanong na yon. Dahan-dahan siyang umiling. 3 beses, Liza, patuloy ko. 3 beses lang sa loob ng 5 taon. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Marahil, ngayon lang niya nakita ang kaibahan. Pero, humingi ka ng pera, 47 beses, patuloy ko. Binilang ko. Bawat emergency na nagtatapos sa kasino na akala mo'y hindi ko alam. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang katotohanan ay tila ba'y isang malalim na sugat na biglang nagbukas. Nakita ka ni Aling Nena, sabi ko. Nakausap ko rin ang manager ng kasino. Madalas ka daw na customer. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding gulat. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay tila ba'y unti-unting bumagsak. Sinundan niyo po ako. Siya'y sumigaw, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigla. Inimbestigahan kita, matatag kong tugon, tulad ng dapat kong ginawa mula pa noong mga nakaraang taon. Ikaw ay isang monster, hindi ba kalmado kong sabi? Ang kanyang galit ay tila ba'y unti-unting nawawala, napalitan ng isang kakaibang pagtataka. Ako ay isang ama na sa wakas ay nauunawaan na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang maging isang tapete o basahan, paliwanag ko. Ang aking mga salita ay hindi na para sa kanya lang. Para ito sa akin. Para sa bawat magulang na nakalimutang bigyan ng halaga ang kanyang sarili. Ang pagmamahal ay hindi pagpapabaya sa sariling dignidad. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Hindi na ito isang malakas na pagsara. Ito ay isang tahimik na pagsara na may bigat ng pagpapasya. Narinig ko ang kanyang kamao na bumagsak sa pinto ng 1 beses, 2 beses. Pagkatapos, ang tunog ng mga yabag na unti-unting lumayo sa pasilyo. Ang katahimikan ay bumalik sa aking tahanan. Isang katahimikang mas matindi kaysa dati. Ilang minuto matapos niyang umalis, biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Santos. Ang aking puso ay tila ba'y bahagyang kinabahan. Proseso presentado, Mang Tonyo. Unang pagdinig sa loob ng 3 linggo. Malaki ang posibilidad ng tagumpay. Ang mga salitang iyon ay tila ba'y isang pagpapatunay. Ang aking desisyon ay tama. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ang simula ay nagawa na. Ang katarungan ay malapit na. Ngunit ang tanong ay, handa na ba si Liza sa mga susunod na mangyayari at paano kaya siya haharap sa hukuman? Ang mga sagot ay naghihintay sa susunod na kabanata. Ang mga sumunod na linggo matapos ang aking matinding pagpapasya ay tila ba'y isang kakaibang pinaghalong kapayapaan at labanan. Sa isang banda, mayroong kapayapaang dulot ng aking desisyon na manindigan. Ngunit sa kabilang banda, mayroong patuloy na laban mula kay Liza. Patuloy siyang tumatawag. 28 beses pa. Ang bawat tawag ay tila ba'y isang paalala na hindi pa tapos ang lahat. Ngunit matibay ang aking loob. Hindi ko sinasagot. Hinayaan ko lang itong magring. Paulit-ulit. Hanggang sa tuluyan itong tumigil. Pagkatapos ng lahat ng mga tawag, sumunod ang isang matinding katahimikan. Isang katahimikang nagpahiwatig ng kanyang pagtanggap o marahil ng kanyang paghahanap ng ibang paraan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Hindi nagtagal at sumabog ang isang bagong uri ng labanan sa mundo ng internet. Isang araw, nagulat ako nang makita ko ang isang mahabang post mula kay Liza sa Facebook. Isang dramatikong kwento na tila ba'y isinulat niya para maawa ang lahat sa kanya. Ikinuwento niya kung paano ko raw siya iniwan, pinabayaan, at ginawa akong walang tirahan. Siya ang nagpinta ng sarili niya bilang ang perpektong biktima. Ang post na yon ay mabilis na kumalat sa mga lokal na grupo sa Facebook, at sa loob ng ilang oras, ang aking pangalan ay naging tampulan ng kung ano-anong akusasyon. Masamang ama. Walang puso, pinabayaan ang sariling anak. Ang bawat komento ay tila ba'y isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Masakit. Napakasakit. Ngunit alam kong hindi ito totoo. Pinilit kong manatiling kalmado. Alam kong kailangan kong manindigan. Hindi ko kailangang ipagtanggol ang aking sarili sa mga taong hindi nakakaalam ng buong kwento. Ngunit hindi ko rin kayang basta nalang palampasin ang kanyang paninira.
Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang dumating ang isang mensahe mula kay Mang Ramon, isang matalik na kaibigan ng pamilya at isang respetadong miyembro ng aming komunidad. Si Mang Ramon, na madalas naming nakakasalamuha sa simbahan at sa mga kaganapan sa aming baryo, ay nagpasya na kumilos. Hindi siya nagsalita ng masama tungkol kay Liza. Sa halip, ipinost niya ang kanyang bersyon ng kwento. Ikinabit niya ang mga screenshot ng aking mga bank transfer kay Liza, ang mga petsa, at ang pinakamahalaga, ang isang audio recording. Isang maikling audio recording na may malinaw na boses ni Liza, na nagsasabing, "Wala akong pakialam sa inyo o sa nanay mo, Papa. Kayo na lang po ang gumawa ng paraan." Ang mga salitang iyon, na matagal nang bumabagabag sa aking kalooban, ay ngayon ay narinig na ng lahat. Sa loob ng wala pang 24 oras, ang naratibo ay tuluyang nagbaliktad. Ang mga komento sa Facebook ay nagbago. Ang mga taong kanina'y umaawa kay Liza ay biglang nagsimulang magalit. Walang utang na loob, mapanlinlang, mapanakit. Ang mga salitang iyon ay tila ba'y bumalik sa kanya, na parang isang bumerang. Nagmadali si Liza na burahin ang kanyang post, ngunit huli na ang lahat. Alam ng lahat na ang internet ay hindi nakakalimot. Ang lahat ng kanyang pagtatangka na sirain ang aking reputasyon ay tila ba'y bumalik sa kanya, na nagdulot ng mas malaking pinsala sa kanyang sarili. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaang dulot ng katotohanan. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag. Ang mga ebidensya ang nagsalita. Ang mga tao ang umunawa. At sa wakas, dumating ang araw ng pagdinig sa hukuman. Ang aking puso ay puno ng kaba, ngunit mayroon ding matinding determinasyon. Ito ang simula ng pagtatapos. Ang courtroom ay maluwag at tahimik, may amoy ng lumang kahoy at papel. Ang mga pader ay kulay krema, at ang mga bintana ay malaki, nagbibigay ng sapat na liwanag sa loob. Naupo ako sa isang gilid, kasama si Attorney Santos. Sa aming harapan, mayroong isang makapal na folder, puno ng mga ebidensya ng 5 taon ng aking pagbibigay at pagtitiis. Si Liza ay nasa kabilang panig, kasama ang kanyang public defender. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay tila ba'y may bahid ng pagod at takot. Ngunit mayroon pa ring matinding pagmamatigas sa kanyang ekspresyon. Ang hukom, isang babae na nasa mga 55 anyos, si Judge Reyes, ay umupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng otoridad, ngunit mayroon ding isang uri ng kapayapaan. Tahimik niyang sinuri ang lahat ng mga dokumento, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat detalye. Ang katahimikan sa loob ng courtroom ay matindi, tanging ang tunog ng paglilipat ng pahina ang naririnig. Senyorita Salazar, simula ni Judge Reyes, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag, mayroon po ba kayong nais sabihin? Tumayo si Liza, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Dakuta, sabi niya, ginamit po ng aking ama ang pera para manipulahin ako. Ang apartment po ay isang regalo, nang walang anumang kondisyon. Ang kanyang mga salita ay tila ba'y sinubukan niyang ipinta ang isang larawan ng pagiging biktima, ngunit alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Walang anumang kondisyon, ulit ni Judge Reyes, na tila ba'y nagtataka, at bahagyang itinaas ang kanyang kilay. Siya'y nagkonsulta sa kanyang mga tala. Nakalagay po dito, sabi niya, habang binabasa ang isang bahagi ng dokumento, nang hingi ng iyong ama ang iyong sasakyan upang dalhin ang iyong lola, na 86 na taong gulang na, sa ospital, ang iyong sagot ay, wala akong pakialam sa inyo o sa nanay mo. Kayo na lang po ang gumawa ng paraan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa buong courtroom, nagdulot ng isang matinding katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay nakatitig kay Liza. Ang kanyang mukha ay namutla. Nakatatatak po ako, bulong ni Liza. Isang mahinang bulong na halos hindi marinig. Maliwanag, sabi ni Judge Reyes, habang isinasara niya ang folder ng may matalim na tunog. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Mang Tonyo Salazar, malinaw po ang batas. Kung mapapatunayan po na ang pagbibigay ng donasyon ay ginawa sa ilalim ng isang makatuwirang inaasahan ng pag-aalaga ng anak sa magulang, na malubhang hindi natupad, ang pagbawi po ay ipagpapatuloy. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi ito kalungkutan dahil sa mawawala ang aking anak. Ito ay kapayapaan dahil sa muling pagbabalik ng aking dignidad. Ang pagmamahal ko kay Liza ay hindi kailanman naglaho, ngunit ngayon, ang aking dignidad ay mas mahalaga. Ang katarungan ay malapit na.
At ang susunod na hakbang ng hukom ay ang magtatakda ng kinabukasan ng aming pamilya. Ano kaya ang kanyang magiging desisyon at paano kaya ito tatanggapin ni Liza? Ang mga tanong na ito ay umalingaw sa aking isipan habang hinihintay ko ang kanyang pinal na desisyon. Sa hukuman, binigyan ni Judge Reyes si Liza ng dalawang pagpipilian, ibalik ang apartment sa akin at umupa na lang sa halagang 6,000 buwan-buwan o litisin ang kaso ng 1 taon at gumastos sa abogado ng walang kasiguraduhan. Matapos mag-isip, tanggap ang sagot ni Liza. Sa loob ng 6 na buwan, legal na naibalik sa akin ang apartment. Hindi na ako kinakausap ni Liza, ngunit naninirahan pa rin siya doon at nagbabayad ng 3,000 buwan-buwan. Si Mateo, ang aking apo, ay regular na bumibisita at tinuturuan ko ng chess. Si Nanay Elena, na ngayon ay 87 na, ay namumuhay ng mapayapa. Bagaman may Christmas card si Liza na walang pagsisisi, ipinaintindi sa akin ni Nanay Elena na ang mga anak ay parang binhi. Kung sila'y lumaking damo, hindi mo nakasalanan. Sa wakas, gumaan ang aking pinansyal na sitwasyon. Ang apartment ay nagbibigay na ng kita at nakakapag-ipon na ako para kay Mateo. Nag-donate din ako ng 1,000 buwan-buwan sa Corazones Unidos Foundation sa pangalan ng yumaong asawa kong si Teresa na nalaman kong nagdo-donate din noon. Walang happy ending tulad ng sa pelikula. Hindi kami nagkaayos ni Liza ng may yakap at luha. Ngunit natuto ako. Natuto akong hindi pagiging makasarili ang pagmamahal sa sarili, at ang pagtatakda ng hangganan ay hindi kalupitan. Sa bawat tawag ni Liza na puno ng galit at manipulasyon, hindi ko sinagot. Ngayon, ang aking halaga bilang ama ay hindi nakasalalay sa pera, kundi sa aking dangal. Nang imbitahan ako ni Mateo na turuan siya ng chess sa kanyang 9 na kaarawan, sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Sa wakas, ang aking pagmamahal sa kanya ay simple lang, walang kasamang anumang takot o pagkabalisa. At iyon ay sapat na. Ang aking kwento ay hindi nagtapos tulad ng sa pelikula. Wala kaming masayang pagbabati ni Liza, walang yakap o luha. Hindi man siya natuto ng malaking aral, ako naman ay may natutunan, ang pagmamahal sa sarili ay hindi kasakiman. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi kalupitan. Minsan, ang hindi ang pinakatotoong pagmamahal. Sa bawat tawag ni Liza na puno ng galit, nakita ko na ang halaga ko bilang ama ay hindi sa perang ibinibigay ko, kundi sa aking dangal. Ngayon, 9 na taong gulang na si Mateo. Hindi ako inimbitahan ni Liza sa kanyang kaarawan, ngunit inanyayahan ako ni Mateo para mag-chess. Ang pagmamahal ko sa aking apo ay simple lang, walang pag-aalala, at iyon ay sapat na.